ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming kayang baguhin ang pagmamahal na nararamdaman natin. Minsan ay kailangan pa nating magsakripisyo. Ikaw kabarangay, handa ka bang kalimutan ang sarili mo para sa taong mahal mo? Dear Papa Dudut, ang pag-aasawa daw ay dapat na pinag-iisipang mabuti. Dahil sabi nga ng mga matatanda, isa itong desisyon na kailanman ay hindi mababago o mababawi pa. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Frida. 34 years old, may asawa pero wala pang anak. Nakilala ko ang asawa kong si Adrian noong mag-transfer siya sa school namin sa Pasay. Pareho kaming third year high school noon. Pero hindi kaagad kami naging close. Nang mag-college kami ay doon kami nagsimulang maging malapit sa isa't isa dahil nasa isang university kami nag-aaral. May mga minor subject na magkaklase kami noon. Hanggang sa maging kami nga po noong nasa second year na kami. Sabay kaming nakagraduate ng college at nakapagtrabaho sa magkaibang kumpanya. Naging maayos ang lahat sa relasyon namin. Siguro kasi ay may kanya-kanya rin kaming goal sa trabaho. 3 taon na kaming nagtatrabaho noon at may ipon na rin noong magdesisyon kaming magplano ng magpakasal, Papa Dudut. Mahal, ito na kape mo. Yan, sakto. Naatok na rin ako dito sa mga binabasa ko eh. Sabi ko naman kasi sa'yo, bukas na lang natin ipagpatuloy na basahin yung mga listahan para sa gagastusin natin sa kasal. Galing ka sa trabaho, wala ka pang pahinga. Aantukin ka talaga niyan. May trabaho pa kasi ako bukas, tsaka baka mag-overtime kami. Kaya mas may oras ako ngayon na basahin ang mga to. Sarap talaga ng kape mo, mahal. Sobrang pait. Ganyan yung timplang gusto mo, di ba? Oo. Yung tipong magigising yung buong kaluluwa ko sa sobrang pait. Para namang hindi mo nagustuhan yung kape na tinimpla ko para sa'yo eh. Uy, mahal. Nagustuhan ko talaga yung kape na to, no? Hindi na nga ako makapaghintay na araw-araw matikman ng ganitong klase ng timpla sa umaga bago ako pumasok sa trabaho. Ka mag-alala. Malapit na yon, mahal. Ilang buwan na lang. Sa wakas, matutupad na rin yung matagal nating pinapangarap. Oo nga eh. Alam mo, sa totoo lang, minsan pakiramdam ko, nananaginip lang ako eh. Talaga? Bakit naman? Wala lang. Sobrang saya lang sa pakiramdam na, alam mo yun, pinaplano na natin gawing totoo yung mga bagay na dati lang pinapangarap natin. At ilang buwan na lang, magiging totoo na yun lahat. Nagbunga na rin lahat ng pinaghirapan natin sa pagtatrabaho, mahal. Speaking of trabaho, may gusto nga pala akong sabihin tungkol dyan, mahal. Ano yun? Kung pwede sana kapag mag-asawa na tayo at nakatira sa isang bahay, huwag ka na magtrabaho. Ha? Bakit naman? Kasi hindi mo na kailangan magtrabaho kapag mag-asawa na tayo. Pero, sayang naman yung suswelduhin ko kapag hindi na ako nagpatuloy sa trabaho. Mahal, alam naman natin na mas malaki ang sinusweldo ko sa'yo. Tsaka wala pa naman tayong malaking gastusin pagkatapos ng kasal natin eh. Isa pa, ako ang magiging padre de pamilya ng bahay natin, kaya responsibilidad ko magtrabaho para sa'yo. Mahal, Adrian, kahit ikaw ang padre de pamilya,
Pwede pa rin naman tayo magtulungan sa mga magiging gastusin natin kapag nagtagal. Ay, gusto ko lang din kasi na makapag-focus ka bilang may bahay ko at nanay na magiging anak natin. Mahal, maniwala ka sa akin. Kaya kong pagsabayin ng pagtatrabaho, mga gawaing bahay at saka yung pag-aasikaso ko sa'yo. Alam ko naman yun. Ay, ayoko lang din naman talaga na mahirapan ka lalo na kapag nagkaanak na tayo. Promise, hindi ako mahihirapan, ha? Alam mo naman na multitasker ako, di ba? Oo, kaya nga bilib na bilib ako sa'yo eh. Di ba? Yun naman pala eh. Kaya huwag mo na ako masyadong alalahanin, ha? Hindi ako magkukulang sa'yo o sa magiging anak natin kahit nagtatrabaho pa ako. Sige, ikaw ang bahala, mahal. Pero sana, pag-isipan mo rin tong sinabi ko. Papa Dudut, board passer ako ng accounting. I'm a certified public accountant. Kaya hindi madali sa akin ang gustong mangyari ni Adrian. Ni minsan kasi sa buhay ko ay hindi ko naisip na magiging housewife ako. Don't get me wrong kasi mataas ang tingin ko sa mga housewife. At alam ko na hindi madali ang trabaho nila bilang full-time na may bahay. Kaya lang ay hindi ko yon nakikita noon sa sarili ko. Gusto kong magamit ang pinag-aralan ko at pinaghirapan ko sa college. Kaya naman sinabi ko na pag-iisipan ko muna ang tungkol sa bagay na yon. Kaya lang kahit ang mga magulang ko at magulang niya isang ayon sa ideya ni Adrian, kahit na ilang beses kong sinabi sa kanila na kaya ko namang pagsabayin ang pagiging housewife at career woman, mas okay pa rin daw na mag-focus na ako bilang asawa ni Adrian. Maswerteng araw ako kasi hindi lahat ng babae ay may ganitong pagkakataon. Kaya naman sa huli pinagbigyan ko ang kagustuhan nilang mag-resign ako sa trabaho, Papa Dudut. Oo naman, pwede ako mamaya. Sure ka? Oo nga, anong oras ba? After lunch, doon na lang tayo mag-meet sa coffee shop na malapit sa main entrance ng mall mamaya. Sige, ang tagal ko na rin hindi nakakapag-shopping eh. Sakto, sabay tayong mamili ng mga damit mamaya. Mas alam mo pa naman kung anong mga dress ang bagay sa akin. Hindi ka kasi marunong tumingin ng kulay na bagay sa kutis mo eh. Kaya nga namiss talaga kitang kasama na mag-shopping eh. Pasensya na ha, naging busy lang din ako dito sa bahay. Okay lang, naiintindihan ko. Ganyan din naman ako nung bagong kasal kami ni Ronnie. Halos ayaw niya akong paalisin sa bahay namin. Kulang na nga lang eh, gawin niya na rin sa akin yung ginawa sa'yo ni Adrian na pinag-resign ka niya sa trabaho. Pero parang hindi ko kaya yun kasi hahanap-hanapin ng katawan ko ang pagtatrabaho. Alam mo Jane, namimiss ko na nga rin pumasok sa opisina eh. Kung hindi lang ako pinagtulungan na kumbinsihin ng parents at manugang ko, baka hindi rin ako napapayag ni Adrian sa gusto niyang mangyari. Kaya nga sobrang bilib ako sa'yo eh. Kasi nagawa mong bitawan ng trabaho mo para sa asawa mo. Ay, Frida, ibababa ko lang muna tong tawag kasi kailangan kong ayusin yung ipapalaundry ko ng mga damit namin. Basta mamaya samahan mo akong mag-shopping. Sige, kita na lang tayo mamaya. Bye Jane! Sobrang sarap talaga nitong kape mo, mahal. Ano ka ba? Halos araw-araw mo nang sinasabi yan ah. Baka magsawa ka na sa kapeng tinitimpla ko para sa almusal mo ha. Uy. Ikaw ah. Sabi ko naman sa'yo, kahit kailan hindi ako magsasawang inumin ng napakapait na kape mo. Ay nako! Ko parang inaasar mo na naman yung kape ko eh. Hindi, mahal. Ito naman kasi talaga yung gusto kong timpla, di ba? Kaya nga hindi ko na binabago yung timpla ng kape ko para sa'yo eh. Ay, mahal. Lalabas nga pala ako mamaya. Saan ka pupunta? Si Jane kasi nagpapasama mag-shopping. Tulungan ko raw siyang maghanap ng dress para sa high school reunion nila. Pwede mo naman siyang sendan na lang ng link ng dress na makikita mo sa online, mahal. Mahal, ang tagal ko na rin kasing hindi nakakapag-shopping kaya gusto ko rin sanang lumabas mamaya.
Sige, ganito na lang. Mag-online shopping ka na lang tapos i-bill mo sa credit card ko. Lahat ng gusto mo. O kaya, papuntahin mo na lang si Jane dito sa bahay tapos dito kayo mag-online shopping. Orderin nyo na rin lahat ng pagkain na gusto nyo at i-bill nyo lahat sa credit card ko. Akong bahala. Mahal, iba pa rin kasi yung nasusukat namin yung damit bago bilhin, di ba? Pwede mo namang ibalik sa seller kapag may damage o kaya hindi kasya sa inyo yung damit, di ba? Tsaka mainit ngayon ng panahon. Maiinitan at mapapagod ka lang kapag lumabas ka. Mabuti pa i-chat mo na lang si Jane. Papuntahin mo siya dito para dito na kayo mag-food trip tsaka sabay kayo makapag-online shopping. Papadudot, kagaya ng sinabi ni Adrian ay halos doble ng sweldo niya ang sinasahod ko noon sa trabaho. May mga sideline pa siya kaya naman malaki talaga ang kinikita niya. At kahit na hindi ako magtrabaho ay hindi kami nagigipit sa mga gastusin sa bahay. Pareho din kaming hindi maluho kaya wala kaming masyadong pinagkakagastusan. Naisip ko rin noon na siguro nga ay tama ang mga magulang ko na maswerte ako na isang Adrian ang napangasawa ko. Kasi may mga kilala at kaibigan ako na hinihiling nila na sana ay kagaya ko. Pwede rin silang mag-focus na lamang bilang ilaw ng tahanan. Bagay na ibibigay sa akin ni Adrian ng mga panahong yon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, aminin ko na nung una ay nag-enjoy ako sa setup namin ng asawa kong si Adrian. Sabi nga ng iba ay pangarap daw yon ng ibang babae. Yung makapag-focus lamang sa mga gawaing bahay sa asawa nila o kaya ay sa mga anak. Habang tumatagal naman ay nagagamay ko na maglinis ng bahay. Hindi po malakas kumain ang asawa ko at madalas nasa hapunan ko na lamang siya pinagluluto. Kaya naman may routine lang talaga ako noon sa bahay namin. Gigising ng maaga para ipaghanda ng almusal ang asawa ko. Pag-alis naman niya ay maglilinis ako ng bahay, magpapahinga at ipaghahanda ng hapunan si Adrian. Mag-grocery kapag weekend at minsan naman ay magde-date kami ni Adrian sa labas. Maliban na lang kung tambak ang mga labahin ko. Ganon lang ang routine ng buhay ko noon. Kapag gusto kong mamasyal, kumain sa labas, o mag-shopping kasama ang mga kaibigan ko ay sinasabihan niya na lamang ako na mag-online shopping o magpa-deliver ng pagkain gamit ang credit card niya. Kaya naman nang tumagal, nagsimula na akong mainip, lalo at ayaw niya rin na masyado akong lumalabas ng bahay. Iniisip ko na lang noon na sana ay madagdagan na kami sa bahay para kahit papaano ay magbago naman ang takbo ng buhay ko, Papadudot. Anong resulta, mahal? Eto, isang linya lang yung lumabas sa PT ko eh. Ibig sabihin negative. Pasensya ka na, mahal ha. Oo, teka, bakit ka humihingi ng pasensya? Akala ko kasi talaga buntis na ako. Akala ko magkakaanak na tayo eh. Ano ka ba? Ayos lang yun. Pareho lang naman tayong umasa eh. Sana pala hindi mo na ako na-excite masyado. 3 araw pa lang naman akong delayed kaya hindi ko dapat sinabi sa'yo na baka buntis na ako. May mga buwan naman kasi talaga na nade-delay ka, di ba? Oo. At sa bawat buwan na yon, palagi kong hinihiling na sana may baby na sa tiyan ko. Mahal, huwag ka nang umiyak. Ha? Ika nga dito, payakap ako. Isang mahigpit na yakap para sa mahal ko. Ka na umiyak. Hindi mo naman kasi kasalanan kung ano man ang naging resulta ng pregnancy test mo. Nalulungkot lang talaga kasi ako kasi ilang taon na tayong mag-asawa pero
Hanggang ngayon, hindi pa rin kita nabibigyan ng anak. Hindi naman natin kailangan magmadali, mahal. Alam ko, pero nangako kasi ako sa'yo na bibigyan kita ng maraming anak, di ba? Gusto ko nang tuparin yung pangako na yun. Sabi nga nila, darating din tayo dyan sa tamang panahon. Mahal, paano kaya kung magpatingin tayo sa doktor? Ha? Magpa-check up tayo para alam natin kung anong dapat nating gawin. Wala tayong dapat gawin kasi pareho naman tayong walang diferensya. Hindi natin malalaman yun kung hindi tayo magpapatingin sa doktor. Al, masaya ka ba sa akin? Ang klaseng tanong yan? Oo naman. Kung talagang masaya ka sa akin, makukontento ka sa kung anong meron tayo ngayon. Well, alam ko naman yun eh. Gusto ko lang talaga na maging ganap na tayong pamilya. Bakit? Pamilya naman tayo ah. Pero iba pa rin yung may anak na tayo. Hindi naman sa nagmamadali ako, pero pakiramdam ko naman kasi deserve na siguro nating mabigyan ng anak. Siguro kaya hindi pa tayo binibigyan ng anak kasi binibigyan pa tayo ni Lord ng oras para ma-enjoy natin ang buhay natin bilang mag-asawa. Alam naman natin na magbabago ang buhay natin sa oras na magkaroon na tayo ng anak. Handa naman tayo pareho, di ba, mahal? May maayos kang trabaho. Ako, ginagawa ko naman yung responsibilidad ko bilang asawa mo. Ano pa bang kulang sa ating dalawa? Bakit hindi niya pa tayo pinagbibigyan na magkaroon ng anak? Ano pa bang dapat nating patunayan para malaman niya na handa na talaga tayo? Papa Dudut, isa sa mga dahilan din kung bakit pumayag ako na maging full-time housewife kasi gusto ko rin na matutukan ang pag-aalaga sa magiging anak namin ni Adrian. Mahilig ako sa mga bata kaya sobrang nananabik na ako noon na magkaanak kami ng asawa ko. Ang dami ko na nga plano, kasama na nga ang pangalan sa oras na magkaroon kami ng anak na babae o lalaki man. Kaya lang umabot ng 3 taon ang pagsasama namin ng asawa ko na hindi pa rin kami nabibigyan ng anak. Kaya nga gusto ko sanang magpatingin na kami noon ni Adrian sa doktor para malaman namin kung sino nga ba sa amin ang may diferensya o ano nga ba mga dapat naming gawin para magkaanak na kami. Kaya lang sa tuwing aayain ko si Adrian na magpa-check up kami ay palagi niyang sinasabi nasa ibang araw na lang daw dahil busy siya sa pagtatrabaho. Hindi naman daw namin kailangan na madaliin ang mga bagay-bagay sa buhay naming mag-asawa, Papa Dudut. Ay, Jane, ito, bagay itong dress sa anak mo. 3 years old na siya, di ba? Ay, oo nga. Mukhang bagay nga to sa kanya. Nakita ko kasi yung picture na in-upload mo sa social media. Ang puti ng kutis, tapos ang cute-cute pa. Ang dami ngang nanggigigil sa kanya kapag sinasama ko sa mall eh. Naku, dapat sinama mo siya ngayon para na pang gigilan ko rin. Naku, cute-cute. Ay, nako. Nandun siya ngayon sa bahay ng biyenan ko. Umuwi kasi yung mga pinsan niya galing probinsya, kaya hiniram muna ni mami yung anak ko. Pumayag na ako para makapaglinis ako ng buong bahay mamaya. Nahihirapan ka ba maglinis kapag nandyan yung anak mo? Medyo. Kasi malikot na rin siya ngayon. Wala pa naman si mami sa bahay kaya ako lang mag-isang nag-aasikaso sa kanya. Pero alam mo, kahit nakakapagod yung mga gawaing bahay, kapag naririnig ko yung tawa ng anak ko, nawawala ka agad yung pagod ko. Yan nga rin yung kwento ng mga pinsan ko na may anak na eh. Nakakawala raw talaga ng pagod yung tawa at ngiti ng mga anak nila. Sobrang totoo yun, Frida. Working mom ako pero hindi ako napapagod. Basta uuwi ako sa bahay at makikita ko ang anak ko. Nakakainggit talaga. Sana mabigyan na rin kami ng anak ni Adrian. Bakit kasi hindi ka pa pumayag na magpa-check up? Ilang taon na rin kayong mag-asawa. Kaya dapat nagpapatingin na kayo sa doktor. Ha? Huwag kang matakot sa magiging resulta, Frida. Sigurado naman ako na magiging maayos pa rin ang lahat eh. Advance na ang technology natin ngayon, kaya pwede nang magamot halos lahat ng sakit. Anong sinasabi mo, Jane? Hindi ako natatakot magpa-check up. Ha? Bakit ang sabi ni Adrian? Ayaw mo raw na magpatingin kayo sa doktor? Ano? Kailan
niya naman sinabi yan? Nung isang linggo lang. Nakita kasi namin siya ng asawa ko sa isang restaurant. Kakatapos lang yata ng client meeting niya noon kaya nakapagkwentuhan kami saglit. Ayun, kinamusta lang namin siya tsaka yung tungkol dun sa nakwento mo sa akin na negative result ng PT mo. Sinuggest ng asawa ko na magpa-check up na raw kayo. At ang sabi ni Adrian, ayaw mo raw. Kasi takot kang malaman na baka ikaw ang may diferensya sa inyong dalawa. Jane, hindi totoo yan. Ha? Kasi sa tuwing aayain ko siya magpa-check up, palagi niyang sinasabi na busy siya o hindi naman daw namin kailangan yung mga ganun. Bakit iba yung sinabi niya sa amin? Hindi ko alam, Jane. Alam mo, sa totoo lang, matagal ko na nga rin gustong malaman kung ano bang dapat naming gawin para makabuo na kami ng baby eh. Ang tagal ko na rin kasing gustong magkaanak eh. Hinihintay ko na lang talaga yung palaging sinasabi ni Adrian na mangyayari din yon sa tamang panahon. Excited na rin ako na maging mommy ka, Frida. Pero sigurado naman ako na hindi magtatagal. Ibibigay rin yun ni Lord sa inyo. Sana nga, Jane. Sana. Papa Dudut, marami kaming pagkakaiba ni Adrian na nalaman lang namin noong nagsasama na kami bilang mag-asawa. Isa na nga doon yung hindi siya mahilig sa mga bata. Dahil solong anak siya ng mga magulang niya. Sanay siyang nakafocus lamang sa kanyang atensyon ng mga tao. Kaya siguro gusto niya na palagi lamang akong nasa bahay para walang ibang umagaw ng atensyon ko mula sa kanya. May parte sa akin na pakiramdam ko ay natutuwa siya na hanggang sa mga oras na yon ay wala pa rin kaming anak. Kapag kasi sinasabi ko sa kanya na nananabik na akong magka-baby kami, sinasabi niya na ayos lang na huwag. Kasi mas makakapag-focus daw kami sa isa't isa at iba pang mga bagay na gusto naming gawin noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, may kanya-kanya tayong paniniwala tungkol sa isang pamilya. At ang paniniwala ko noon ay hindi matatawag na pamilya ang nakatira sa isang bahay kung walang anak na kasama ang mag-asawang nagsasama doon. Kaya naman pakiramdam ko ay may malaking puwang at kulang sa buhay namin ni Adrian. Nainis pa ako kasi parang pinapalabas pa ni Adrian sa ibang tao na ako ang may diferensya sa aming dalawa. O ako yung umiiwas na magkaanak kaming mag-asawa. Ako nga yung matagal nang nananabik na mabuntis. Madelay lang ng isang araw ang period ko ay nagpapapiti na kaagad ako. At aaminin ko na naiiyak ako sa kalungkutan kapag one line o negative ang resulta na nakukuha ko. Iniisip ko na lamang na hindi pa yon talaga ang oras para maging magulang kami ni Adrian, Papa Dudut. Tita. Kaawaan ka ng Diyos, Frida. Nasan pala si Adrian? Nagpa-park lang po siya dun sa labas. Medyo marami po yatang nakapark na sasakyan dun eh. Kaya pinauna niya na akong pumasok dito sa loob ng bahay. Ay, oo. Marami kasing bisita ang lola niya, kaya marami talagang sasakyan sa labas. Pero mabuti naman at nakapunta kayo dito sa 90th birthday ng lola niya. Nako tita, nangako po kasi kami nung nakaraang Pasko na hindi kami mawawala sa celebration na to. Baka po magtampo si Lola kapag hindi kami nakapunta eh. Nako, siguradong magtatampo talaga yon. Hi, tita. Ay, nandito na po pala si Adrian. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Nahirapan ka raw mag-park, sabi ni Frida. Medyo nga po eh. Ang laki po kasi nung sasakyan na nasa labas. Sasakyan yun ng mga pinsan mo. Alam mo naman na ang iba sa kanila galing abroad at may pamilya na rin. Kaya malalaki ang mga sasakyan nila kasi marami silang bitbit na mga bata. Nako,
Nakakatuwa nga po kasi ang daming mga batang sumasalubong sa akin sa may garahe pa lang eh. Oo nga, tita. Ang dami pong mga bata ngayon dito sa bahay ni Lola. Ay nako, mas marami pa kaninang umaga. Maaga lang din umalis yung ibang mga pinsan mo, kaya ayan, nabawasan na yung mga bisita na nandyan sa labas. Eh, kayong dalawa ba? Kailan kayo magdadala ng mga bata dito sa bahay, ha? Ay, matagal-tagal pa po yun, tita. Bakit naman matagal pa? Ilang taon na kayo mag-asawa nitong si Frida. Di rin naman po kasi kami nagmamadali ni Frida. Di ba, Mal? Oo. Yung ganyang daming taon ng pagsasama nyo, dapat nakakaisa o 2 anak na kayo ni Adrian, di ba? Hindi na rin kayo bumabatang 2. Tita, ayaw lang po naming madaliin ni Adrian yung mga bagay-bagay. Lalo na yung mga tungkol sa pagkakaroon ng anak. Nasa tamang edad naman na kayo at maayos na rin ang buhay nyo. Panahon na rin siguro para tutukan nyo ang bagong yugto ng buhay nyo bilang mag-asawa. Eh halos lahat na yata ng pinsan mo may mga anak na rin, Adrian. Ay, tita, hindi rin naman po kasi kami mahilig sumabay sa uso. Tsaka, masaya naman po kami ni Frida kahit 2 lang kami sa bahay. Lalo na yung asawa ko. Eh, sobrang ini-spoil ko talaga tong asawa ko, tita. Lahat ng mga pagkain na gusto niya, binibili ko para sa kanya. Palagi ko rin sinasabi na mag-online shopping siya gamit yung credit card ko para hindi na siya mainitan sa labas ng bahay. Eh, ayoko kasi talaga na napapagod yung asawa ko eh. Kaya nga palagi kong sinasabi na gamitin niya lang yung credit card ko sa kung ano mang gusto niya na bilhin para sa sarili niya. Ang gusto ko kasi, ma-enjoy niya yung buhay niya habang wala pa kaming anak. Ay napakaswerte mo pala talaga dito sa pamangkin ko, ano Frida? Hindi mo na kailangan magpakapagod sa trabaho, pero mabibili mo pa rin lahat ng gusto mo. Oo nga po, tita. Maswerte nga po talaga ako dito kay Adrian. Papadudot, bago ako mag-asawa, madalas akong lumalabas ng bahay hindi lang para magtrabaho, kung hindi para manood ng sine, mag-shopping o tumambay sa coffee shop. Isa yon sa naging malaking adjustment para sa sarili ko, ang maging taong bahay. Sinunod ko ang kahilingan ni Adrian kaya naiinis ako kapag iba ang pagkakakwento niya sa mga kaibigan o kamag-anak namin. Na para bang choice ko talaga ang maging full-time housewife kahit ang totoo, sobrang laki ng panghihinayang ko kasi hindi ko magamit sa buhay ko ang pinaghirapan ko noon sa kolehiyo. Kung hindi lang dahil sa hiling ni Adrian, hindi ko po isasakripisyo ang mga yon. Nahihiya din ako kapag pinamumukha niya na super nag-i-enjoy ako sa buhay ko sa loob ng bahay at bilang misis niya. Mahal ko ang asawa ko. Pero syempre mahal ko rin naman ang sarili ko, Papa Dudut. Buti na lang talaga, hindi traffic, no? Nakauwi agad tayo dito sa bahay. Oo nga eh. Mabuti na lang hindi ka rin masyadong napagod mag-drive. Makaupo nga muna dun sa sofa. Baka na yung sapatos mo. Ilalagay ko na sa lalagyan kasi baka kung saan na naman mapunta. Sige. Eto. Salamat, mahal. Yung damit na huhubarin mo dun mo sa laundry basket ilagay ah. Baka kung saan mo na naman ikalat. Siyempre naman, saan ko pa ba ilalagay ito? Madalas kasi nakikita ko na lang yung mga damit mo na nandyan sa sofa o kaya nasa ibabaw ng upuan sa kusina. May laundry basket naman tayo, mahal, pero hindi mo dun dinidiretso ng lagay ang mga hinuhubad mong damit. Sorry na. Nawawala lang din sa isip ko na ilagay yun sa laundry basket. Alam mo naman, minsan pagod ako sa trabaho. At madalas pagod din naman ako sa mga gawain dito sa bahay. Teka mahal, may problema ba tayo? Hindi ko alam sa'yo. Meron ba tayong dapat na maging problema? Mahal, hindi ako manghuhula ah. Sabihin mo na sa akin kung ano pinuputok ng butsi mo ngayon. Naiinis lang kasi ako, Adrian. Saan nga? Sabihin mo na kasi sa akin. Sa mga sinabi mo dun sa birthday celebration ng lola mo. Ano? Alin dun? Lahat! Yung pagkukwento mo sa mga kamag-anak mo na parang wala na akong ibang ginawa dito sa bahay kung hindi magpakasarap at magpakasaya lang. Uy, bakit? Nabibigay ko naman lahat ng pangangailangan mo, di ba? Nagagawa at nabibili mo lahat ng gusto mo kahit nandito ka lang. Oo nga!
gusto lahat ng to. Sinusunod ko lang lahat ng gusto mo na gawin ko, Adrian. O bakit? Ano ba sinasabi mo, Frida? Adrian, baka nakakalimutan mo. Hindi ako yung nagdesisyon na huminto sa pagtatrabaho para lang maging housewife mo. Ikaw ang may gusto nun. Pinagbigyan lang kita. Pero masaya ka naman dito sa bahay kahit wala kang trabaho, di ba? Oo nga, Adrian, pero hindi ko naman desisyon yun. Kung makapagkwento ka sa mga kamag-anak mo kanina, parang ginusto kong mag-resign sa trabaho para maging taong bahay lang ah. Parang wala akong ibang ginawa sa bahay na to kung hindi tumanggap ng perang pinagpapaguran mo sa trabaho. Adrian, napapagod din ako dito sa bahay. Alam ko naman yun. Sorry kung iba na pala yung naging dating sa'yo ng mga sinabi ko sa kanila kanina. Iba talaga. Kasi ang totoo, ikaw din naman yung nagsabi sa akin na mag-online shopping lang ako kahit gusto kong lumabas ng bahay, di ba? Ayaw mong lumalabas ako ng bahay kasama ng mga kaibigan ko, tapos ayaw mo rin ako magtrabaho. Minsan nga pakiramdam ko bilang guna ako sa bahay na to eh. Kasi nawawala na ako ng karapatan na magdesisyon para sa sarili ko. Papadudot, kahit gaano kahaba ang pasensya ng isang tao ay may oras na mapupuno rin talaga siya. At yun ang nangyari sa akin noong gabi na yon at parang bigla na lamang akong napagod na maging sunod-sunuran kay Adrian. Tapos ay hindi ko maiwasan na balikan ang buhay ko noong dalaga pa ako na nagagawa ko ang lahat ng gusto ko. Pero mula nang mag-asawa ko ay para akong biglang naging bilanggo. Hindi ko na nga napigilan na sabihin yon lahat sa asawa ko. Lahat ng pagtitiis ko sa setup namin, hindi ko na nagagawa lahat ng gusto ko at napupuntahan ng mga lugar na gusto kong puntahan. Nakita ko naman na kumalma noon si Adrian at sinabi niya na mas aayusin niya ang sarili niya para sa relasyon namin. Nakita ko naman yon noong umpisa, Papa Dudut. Pinapayagan niya na akong lumabas kasama ng mga kaibigan ko at nagkasundo na rin kami na mag-work from home ako. Kaya lang hindi nagtagal ay nakita ko na nagsisimula na naman siyang bumalik sa dati. Yung pagiging demanding at self-centered na klase ng tao. Hindi pa rin siya pumapayag na magpa-check up kaming dalawa kaya hanggang ngayon ay wala pa rin kaming anak. Napapaisip tuloy ako kung tama ba ang naging desisyon ko na bigyan ng chance ang relasyon namin. Tama nga ba ang ginawa ko sa buhay ko, Papa Dudut? Ito rin po ang dahilan kung bakit ako sumulat sa inyo. Para makarinig ng payo o opinyon mula sa inyo at sa inyong mga kabarangay. At ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na po ako sa inyo. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Frida. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.